Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Magandang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po kami ang inyong mga lingkod. Ako po si Laika Cuevas. At ako naman po si Judith Estrada Larino sa pangalan ni Drew Nasino para sa panibagong balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Narito na po ang ating headlines. Sa inflation rate ng bansa nitong Abril, bumilis sa 3.8%. Arangkada Balita. Panukalang amyendahan ang rice tariffication law, lusot na sa committee level ng Kamara. Arangkada Balita. Kasunod naman ang inaasahang pagbabawas ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water. Water interruption daw ay itinanggi ng MWSS. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, 2 katao patay sa pananaksak sa isang ospital sa China. Arangkada Balita. Sa balitang mampalakasan, NBA Rookie of the Year pinangalanan na. Arangkada Balita. At para sa ating balitang showbiz, couple vlogger Tony Fowler at Vince Flores, hiwalay na nga ba? Arangkada Balita. Para naman sa balitang viral, naku, isang lalaki nag-ala Spider-Man. Kanya-kanya talagang gimmick ngayong mainit na panahon. Nag-ala Spider-Man para maiwasan ang init ng araw. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan sa pagpapatuloy o sa
Representative Robert Raymond Estrella na ipasa na ang substitute bill ng panukala subject to style. Sa pagdinig, iginiit ni Estrella na hindi na makapaghintay ang mamamayan na magkaroon ng sapat at murang mga bilihin lalo na ng bigas. Sinuportahan naman ito ng mga miyembro ng komite na agad ipinasa ang substitute bill ng mga amyenda sa RTL. Kabilang narito ang pagbabalik ng mandato sa National Food Authority para bumili at magbenta ng abot-kayang bigas sa pamilihan. Kasunod nito, dadalhin na sa House Committee on Ways and Means ang panukala para sa tax provisions na inaasahang agarang maaaprubahan. Tiniyak naman ni House Agriculture Panel Vice Chairperson Nueva Ecija Representative Micaela Suwansing na ikukonsidera ng komite ang lahat ng panig sa mga ikakasang pagdinig hanggang makabuo ng pinal na bersyon ng bill na isasalang sa plenaryo. Arangkada Balita! Isinusulong ni House Committee on Ways and Means Chairperson Joey Salceda ang pagbibigay otoridad sa National Food Authority na pamahalaan o pangasiwaan ang pamumuhunan sa industriya ng bigas at mais sa bansa. Kasunod naman ito ng pagkakapasa ng House Committee on Agriculture and Food sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Subalit, ayon naman dito kay ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo, posibleng mahirapan itong mailusot sa Senado matapos ang kontrobersyang kinasasangkutan ng mga opisyal ng NFA. Samantala, wala pang tugon ng Senado sa nasabing panukala. Arangkada Balita! Samantala, bahagyang bumagal ang rice inflation o paggalaw sa presyuhan ng bigas. Batay sa tala ng Philippine Statistics Cebu at Davao. Pinakausapan din nila ang farmer groups na gilingin ng bigas para madagdagan ang kita ng mga magsasaka. Arangkada Balita! Samantala, ang latest muli mula sa Filipino Mirror. Posibleng bawasan na ng pamahalaan ang alokasyon ng tubig ng Maynilad at Manila Water mula Angat Dam sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources dahil malapit nang bumaba sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa water reservoir. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos Primo David, maaaring ibaba ang alokasyon ng tubig sa 49 cubic meters per second sa Mayo 16 hanggang sa bumuhos ang ulan sa watershed ng Angat Dam. Dagdag pa ni Yusik David, aabot na sa minimum operating level ang nabanggit na reservoir sa Mayo 21 o 22. Nauna nang tiniyak ng opisyal sa panayam ng DWIZ na walang mangyayaring malalang water interruption sa Metro Manila kahit bumaba sa 49 cubic meters per second ang water allocation sa dalawang concessionaire mula Angat Dam sa tulong ng pagtitipid ng tubig. Kahit po bumaba tayo ng 49, Okay. sa tingin ko kaya pa rin na wala tayong major water interruption sa Metro Manila. Tingin ko with of course the help of everybody na magbawas lang kahit 1 or 2 minutes sa pagpaligo, definitely wag gamitin. Meron na po tayong mga
mga pinagbabawal na activities ngayon, yung paggamit yun ng ba? garden hose, panglinis ng kotse o kaya pang water ng ating garden. At yan po ang tinig ni DENR Undersecretary Carlos Primo. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magiging abot kaya na ang pagmamayari ng bahay at pagbabayad ng amortization kada buwan ng mga nagtatrabahong miyembro po ng Pag-ibig Fund. Ito ay sa pamamagitan ng programang pambansang pabahay para sa Pilipino ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Pag-ibig Fund. Ayon po kay DSHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar, layunin nitong tiyakin na may kakayahan ang mga manggagawang Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan sa mababang halaga. Dagdag pa ng Pag-ibig Fund sa pamamagitan ng mga subsidy para sa mga beneficiary ng 4PH program, bababa ang presyo ng bahay at buwan ng amortization. Inanunsyo rin nitong si Secretary Acuzar na ibebenta sa mas mababang presyo ang mga bahay na ipagbibili sa ilalim ng 4PH program kumpara sa karaniwang ibinebenta sa merkado dahil sa price ceiling na ipinatutupad ng pamahalaan. Arangkada Balita!
Samantala, inanunsyo ng Pag-asa na posible nang makaranas ng pag-ulan at low pressure area ang ilang bahagi ng bansa pagdating ng kalagitnaan ng Mayo. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring Chief Annalisa Solis na bagaman may mga pag-ulan ang maitatala sa iba't ibang bahagi ng bansa, patuloy pa rin makakaranas ng maalinsangan at mainit na panahon ng ibang lugar. Una nang inanunsyo ng Pag-asa na posibleng maantala ang pagpasok ng tag-ulan dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. Pagsapit po ngayong kalagitnaan ng Mayo at Hunyo, nandiyan na rin po yung mga posibilidad na magkakaroon ng mga bagyo or kung hindi man po maging ganap na bagyo, ay mga low pressure area. At posible na rin po tayo magkakaroon ng mga pag-uulan. Kaya lang po, dun sa mga ibang lugar o yung halos kabuuan ng ating bansa ngayong buwan ng Mayo, ay hindi pa rin ganun ka-normal yung ulan na matatanggap. May ulan na po, pero hindi pa yung usual na dapat nating matatanggap ng bansa na ating pag-uulan. Pagdating po ng Hunyo ay base po sa prediction ng Pag-asa, may mga possible areas na rin po na posibleng normal na yung ulan nilang matatanggap. Pero may mga areas pa rin po, lalo dyan sa may Western Luzon area, although may mga pag-uulan na niya, kung ikukumpara po natin dun sa normal niyang matatanggap, ay possible pa rin po na medyo mababa pa. At yan po ang tinig ni Pag-asa Climate Monitoring Chief Annalisa Solis sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala sa oras na alas 5:21 ng umaga, kuha muna tayo ng pag-ulat mula sa ating DWIZ Patrol. Pagsasamba ng kaso laban sa mga local officials ng Bamban-Tarlac, kung saan mayroong ni-raid na Pogo establishment, inendorso na po sa Ombudsman. Alamin po natin ang kabuang report. Ihatin ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Inendorso na ng Department of Interior and Local Government sa Office of the Ombudsman ang investigasyon at pagsampa ng kaso laban sa mayor at iba pang mga local government officials ng Bamban-Tarlac dahil sa natuklasan sa kanilang bayan na Pogo Complex na may kaso ng scam at human trafficking. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, ukol sa mga illegal activities sa Pogo, sinabi ni DILG Undersecretary Romeo Benitez na hindi sila nagrekomenda ng partikular na kaso dahil pinaubayan nila ito sa Ombudsman. Bagamat hindi dinitalya rekomendasyon, pero sinabi na sa investigasyon ng task force ng DILG, nakita na may ilang LGU officials sa Banban na maaaring panagutin hindi lang dahil sa administrative malfeasance, kung hindi pati sa criminal actions na nakasakit sa gobyerno ang kanilang bad faith at partiality. Sa pagdinig, itinanggi ni Mayor Alice Guo ng Banban na meron siyang kinalaman o kamay sa Pogo operations at itinanggaring protector siya nito. Samantala, naniniwala ang Senator Sherwin Gatchalian na may kinalaman ang mayor sa Pogo Complex dahil nakapangalan sa kanya ang maraming dokumento ng Pogo Company roon na Hongsheng at Baofu. Isa sa mga dokumentong nagpapakita na magkasosyo sila ng big boss ng kumpanyang Zun Yuwang na isa sa Pogo Company sa complex. Sa report ng PAOK, ang nasabing big boss na nagngangalang Wang Ziyang ay pugante sa China dahil sa pagpatakbo ng gambling house at may hawak na passport ng China, Cyprus, St. Kitts at mahirap matunton dahil gumagamit umano ng helicopter para makatakas. Sinabi ni Mayor Guo na hindi niya alam na fugitive ang kanyang nakasosyo. Sa gitna naman ng pagdinig, sinita ni Gatchalian ang PAGCOR dahil mayroon silang tauhan na naka-assign ng 24/7 sa Pogo Complex pero hindi nito nakita ang mga illegal activities at hinayaan pang mag-operate kahit aminado ang PAGCOR na high risk ang Pogo. Sa raid noong Marso, natuklasan na may mga Pogo company sa loob ng complex na nag-ooperate kahit kansilado na ng PAGCOR ang lisensya gaya ng Hongsheng. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, isa pa pong pag-uulat, 3 ahensya ng gobyerno magsasanib puwersa para sa peace agenda ni Pangulong Marcos. Detalye po ng balitang ihatid ni Patrol 13, Gilbert Perdes.
Nakatakdang magsanib puwersa ang Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAPRO para sa pagsusulong ng peace agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pahayag naman ni PCO ASEC Michael Andre Del Rosario, mahalaga ang pagtutulungan ng tatlong ahensya upang maipalaganap sa mga Pilipino ang mga peace initiatives ng gobyerno patungo sa isang bagong Pilipinas. Maliban dito, inilatag din ang mga inisyatibong ito sa mga pagbisita ng Pangulo kamakailan sa Mindanao. Samantala, sinabi naman ni OPAPRO Undersecretary Wilvin Mayor na determinado raw si Pangulong Marcos na wakasan ang lahat ng uri ng internal armed conflicts sa ilalim ng kanyang termino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Nadala pahabol na DWIZ report. Bago po sa ating break yan, ha? Oo, bilang daw ng mga kongresistang umanib sa partidong Lakas CMD, pumalo na sa 100. Alamin po natin ang kabuang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Umabot na sa 100 mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso ang miyembro ng partidong Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Ito'y matapos umanib na rin sa partido ang 3 pang mga babaeng kongresista na sina Abralon District Representative Ching Bernos, Bohol 3rd District Representative Cristin Tutor at Iloilo City Representative Jam Baronda, kung saan pinangunahan nila CMD President at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kanilang oath-taking sa Speaker's Office sa Kamara. Matatandaan nito lamang March 18 nang magpamiyembro din sa Lakas CMD ang 3 pang kongresista mula sa Visayas na sina Leyte 5th District Representative Carl Nicolas Cani, Samar 2nd District Representative Reynolds Michael Tan at Cebu 1st District Representative Rhea May Gulyas. Habang nito lamang Enero at 30 nang sumali na rin sa partido sina La Union 2nd District Representative Dante Garcia at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Kasabay nito, tiwala si Romualdez na malaki ang magiging kontribusyon ng mga bagong miyembro ng Lakas CMD upang tugunan ang mga isyong kinakaharap ng bansa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Himpilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat, Tina Nolasco. Samantala, magbabalik po ang Arangkada Balita. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Yan na. 5:27 na po ng umaga. Arangkada Balita! Balik na tayo mga kaibigan sa ikalawang mugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita. At sa oras pang alas 5:35 ng umaga, nasa linya po natin si Miss Kate Estavillo, ang spokesperson po ng... wala pa. Ay, sandali. Na-excite ako. Oo, sorry naman. O, kasi mahalaga po yung ating sasangguni. Ayan. Hihingin natin yung kanyang reaksyon. Ito pong si Miss Cathy Estavillo, ang spokesperson po ng Bantay Bigas. Dahil kung inyong matatandaan mga kaibigan, kahapon ay, noong isang araw, meron pong pahayag ang Pangulong Marcos na kanyang isucertify bilang urgent. Ibig sabihin, kailangan. Kumbaga may urgency. Yung panukala pong amyendahan o pag-amyenda po sa RTL o ito pong rice tarification law. Kasi sinasabi ng Pangulo na, lahat naman nakakapansin na talagang tumataas po ang presyo ng bigas. Maaring bumaba, pero saglit lang yun. Diba? Parang konti lang yun na partner Laika, no? Kumbaga nababawi rin po agad. Oo, tapos tataasan naman ng bonggang-bongga. Parang oil price yan, no? Anyway, eto muna, bago natin puntahan, no? Maya-maya po, itong si Miss Cathy Estavillo, dakon po muna natin ang pagulat ng ating DWIZ Patrols. Eto, Comelec puspusan pa rin ang isinasagawang Borders Education at serve down. Pagsisilbi o pagkakaroon
ng registration fair. Alamin po natin ang kabuang report. Ihatid po ni Patrol number 5, ay Ayupangco. Puspusan pa rin ng Commission on Elections o COMELEC sa pagsasagawa ng voters education at serya ng registration fair. Nabatid na target ng aktibidad yung mga estudyante, lalo na sa mga government colleges at universities. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nangunguna sa voters education. Paliwanag ng COMELEC Chairman, karamihan sa mga estudyante ay first-time voters na kinakailangang maturuan ng kanilang karapatan sa pagboto. Maging ang proseso ng pagboto ay malalaman din ng mga estudyante kung paano ang proseso at ang pagpapalabas at ang paglalabas ng resulta ng halalan. Dahil dito, positibo ang COMELEC na mas madadagdagan pa ang bilang ng mga bagong botante kung saan sa huling datos ay nasa mahigit 2.6 million na ang bilang ng mga bagong botante. Ito si Patrol number 5. Ayaw yung pang para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Eto ha, okay na ha. Sa oras pang alas 5:38 ng umaga, nasa linya na po natin itong si Binibining Kate Estavillo, Ma'am Cathy, ng spokesperson po ng Bantay Bigas. Ma'am Cathy, good morning. Ay, hello. Good morning. Good morning sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong program. Opo, maraming salamat po. It's been a while. Sabi ganun. Medyo matagal-tagal ho tayong hindi nagkakwentuhan on air, Ma'am Cathy. Ano? Pero kayo ho ba'y nag-almusal na? Kamusta po kayo ngayong araw na ito, ngayong umagang ito? Ha? Kamusta po kayo? Ano pa rin, siyempre tuloy-tuloy ang gawain, tuloy-tuloy din yung monitoring natin, at higit sa lahat ay tuloy-tuloy yung pagkuha natin ng mga sentiments ng malawak na bilang ng ating mga consumers and farmers. Ayun. At ang unang tanong ko, Ma'am Cathy, dahil sinimulan mo na yan. Oo. Ano ho bang reaksyon nyo? Kayo ho ba'y, basta kung ano man ang reaksyon nyo dito sa pahayag po ng Pangulong Ferdinand Marcos na isa-certify ho niya bilang urgent yung panukalang pag-amenda po sa RTL itong rice tarification law, Ma'am Cathy. Actually, para sa malawak na bilang ng mga magsasaka at ng consumers, ay itong amendments na isinusulong ng Presidente, urgent amendments dun sa RA 11203 ay walang pinag-iba ito dun sa mga pangako lang niya nung mga nakaraan na 20 pesos per kilo, 25 pesos per kilo mula dun sa RA 11203 dahil ipagpapatuloy pa rin naman niya yung implementasyon ng batas na nakita na natin yung naging epekto ng batas sa nakaraang 5 years at hindi kaya ng amendments lang para totally ma-rehabilitate yung ating industriya sa agrikultura. Hanggat tuloy-tuloy ang pagbaha ng imported na produktong agrikultural, lalong-lalo na ng bigas dito sa ating bansa, hanggat wala talagang drastic change na gagawin ng gobyerno para mapababa niya totally yung bigas and at the same time ay tuloy pagpapalakas sa ating lokal na produksyon, ay ano pa rin, para sa amin ay ang mahigpit na panawagan namin, malakas na panawagan namin ay yung pagbasura dun sa RA 11203 dahil lahat ng pangako nito nawala, yung pagiging competitive, yung pagpapaunlad sa hanay ng ating mga magsasaka, wala, at mas lalo pang malaking problema dahil dun sa mga pinapasok niyang mga free trade agreements at yung paglalabas niya ng EO20 na pagtatanggal ng mga restrictions sa pagpasok ng mga imported na produktong agrikultural. So, ang gusto niyo pala talaga, Ma'am Cathy, ay i-down. Kumbaga ay lusawin itong batas na ito, no, itong RTL.
Oo, it's high time. Grabe ang naging epekto nito sa buhay ng mga magsasaka at ng mga consumers. At lumabas ulit yung inflation rate natin na tumaas dahil sa napakataas na presyo ng bigas. At yun ang talagang dapat gawin ng gobyerno. Paano mapababa? And at the same time, paano magiging competitive ang ating mga magsasaka through locally produced at magagawa niya yan kung talagang i-prioritize, bigyan prioridad niya sa kanyang administrasyon, yung pagpapaunlad sa ating lokal na produksyon, paglalaan talaga ng subsidies at ensure yung mga post-harvest facilities. Higit sa lahat ay dapat yung mga lupa ng ating mga magsasaka, yung lupang natatamnan natin ay talagang ma-ensure, mapalaki pa, higit pang mapalaki para sumabay siya doon sa paglaki ng ating populasyon. Ayan ma'am, sabi nyo nga po kanina, sa nakalipas na 5 taon, yung 25 pesos na kada kilo ng bigas, hindi na po siya achievable. Pero ang sinabi po ni House Speaker Martin Romualdez, kaya daw po ng 10 to 15 pesos pa na kada kilo ng bigas sa pag-amyanda po nitong RTL by June, which is already next month po. Oo, pero bakit ngayon na lang nila sinasabi, given ang tagal-tagal na mananawagan ng malawak na bilang ng mga mamamayan, bakit ngayon na lang nila ginagawa, given na for the last 15 years ang pinakamataas na presyo ng bigas dito sa ating bansa? Dahil 5 years of implementation ng batas, kailangan i-review pero hindi na talaga sapat ang amendments ito. Bagkus ay totally dapat i-junk, ibasura at gawin prioridad ng kanyang administrasyon ang agrikultura. Kalayaan po. Dito. Ayun naman po ma'am, doon naman po sa naging statement po ni House. Hello? Yes, go ahead. Opo, ito po. Nandyan pa ba kayo? Clear naman kayo, Hello? Ma'am Cathy. Hello po. Yes, good morning ulit. Ayan, okay na ba? Hello? Yes, go ahead po. Hindi yata tayo Oo, yun yung talagang panawagan namin. Okay. Inuulit namin, kailangan na talagang ibasura yung batas, Opo. given na talagang sinalantaan nito, yung malaking buong industriya natin sa agrikultura, number 1 rice net importer sa buong mundo, the highest in 15 years, yung mga ipinapangako nito na buwis, yung pinapangako nito 10 billion mula sa RCEP ay hindi talaga niya na-mechanize ang ating industriya sa agrikultura. Higit lalo yung pinakamataas na presyo ng bigas. May dagdag na tanong po itong aking partner na si Laika. Yes, ma'am. Ang hinihirit po kasi ni House Committee on Agriculture and Food, Chairman Wilfredo Mark Inverga, kapag daw po naamyandahan yung RTL fully, kumbaga, maibibigay daw po sa NFA yung authority na pangasiwaan yung bigas at saka po yung presyuhan ng bigas. Depende po sa sitwasyon or kapag talagang emergency. Subjective daw po ito. Para po sa... Ayun nga, lagi nilang sinasabi, depende sa sitwasyon. Yung sitwasyon ngayon talagang napakahirap na yung sitwasyon kahit sa world market ay ang taas-taas ng presyo ng bigas. Kung saan dahil sa liberalize yung industriya natin, palaging binabanggit ng DA na hindi sila pwedeng mag-impose ng price ceiling dahil ang batayan na ng presyuhan sa lokal ay yung presyo sa world market. Pangalawa, yung pondo na pang-ilalaan nila sa NFA para sa subsidy ng bigas ay magmumula pa rin dun sa buwis na makukolekta mula sa imported na bigas kasi nakita nila na in 2023 ay umabot ng 22.5 billion ang nakolektang buwis dahil dun sa napakalaking imported na pumasok sa ating bansa. At ngayon, alam natin, biro mo ay ngayong first quarter ay umabot ng almost 1 million metric tons ang pumasok na imported na bigas. Nananatiling napakataas ang presyo ng bigas dahil doon sa nasa private sector yung kalakalan ng bigas at ng palay.
Opo. Ma'am, sa ngayon ba magkano na yung presyohan ng bigas? Yung pinakamababa po sa merkado? Sa monitoring ng May inyong grupo? nakikita tayong 50 pesos per kilo pero durog-durog. Kaya 50 pesos. ang mga tao palagi pag nagtanong tayo sa kanila kung hindi 55, 60 pesos yung mga pinipili nilang bigas na Opo. kanilang bibilhin. Ito ay dahil dun sa, yung 60 ay dati na nilang, yun na yung lasa na dating nabibili nila na mula dun sa 48, mula dun sa mga less than 50 at ngayon ay talagang napipilitan sila dun sa napakataas na presyo. Dahil syempre sabi nga nila wala nang ulam, tapos idagdag mo pa yung kanin kung walang lasa. Talaga naman walang gana Paano na lang? Kahit Paano na lang? Oo, di ba lagi nating sinasabi, Ma'am Cathy, pagka kahit hindi daw masarap ang ulam mo, extremes, walang ulam, basta masarap yung kanin mo. Okay na. Kumbaga makakasurvive ka na, caring-carry na yan. Di ba? Oo. Kaso kung hanggat nasa liberalize, hanggat nandyan yung batas ay talagang mananatili yung ganitong sitwasyon at mas pinalala pa itong climate change, El Nino, mga phenomenon at higit sa lahat yung napakataas na presyo ng bigas sa world market. Yun yung nakakagalit dahil palagi nilang binabanggit. Yun na yung batayan sa presyuhan ng ating lokal na produksyon. Kaya talagang hindi bumababa yung presyo ng bigas. At palagi mismo yung gobyerno ay wala siyang nagagawa kasi buffer stocking yung naging role, totally tinanggal yung mandate ng NFA at ngayon ay pinapabango nila dahil na nga pangako yan na after 5 years of implementation kailangan i-review. Pero sa malawak na bilang ng mga magsasaka, first year of implementation pa lang dito nung panahon ng ni President Duterte ay nananawagan na kami ng pagbabasura. Actually, nakakolekta kami ng 50,000 signatures nung panahon na yun. Patunay na talagang yung first year of implementation, nakita na natin yung tumuhin nitong RA 1103. Oo, kumbaga first year pa lang hindi na okay para sa inyo, no? Hindi na ganun, hindi maganda yung resulta. Anyway, Ma'am Cathy, naubusan lang tayo ng kahit anong pangako. Go ahead. Miss Cathy? Hello? Yes, go ahead po. You're still on air. Nananawagan ako sa malawak na bilang ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung consumers, ang ating mga magsasaka, na it's high time na ipakita natin sa gobyerno na itong batas na Nako. Ma'am Cathy? amendments lang ang kayang gawin ng gobyerno. Magkaisa tayo na manawagan na talagang pagbabasura na ang dapat gawin ng gobyerno at palitan ng isang batas na talagang ang pinakalayunin ay yung pagpapaunlad sa ating lokal na produksyon o iasa ang ating pagkain sa pamamagitan ng ating lilikhang balay, bigas, para hindi na talaga aasa sa pag-i-import na hindi naman talaga nakatulong sa ating mamamayang Pilipino, bagkus ang nakinabang ay yung mga trader, millers at mga importers. Ayun, ako. Anyway, medyo hindi na gumaganda yung signal ni Ma'am Cathy. Ma'am Cathy, maraming salamat po sa inyo ha, at magandang umaga po muli. Okay, maraming salamat din. Ingat po kayo. Yan po mga kaibigan, si Miss Cathy Estavillo, ang spokesperson ng Bantay Bigas. Although marami na siyang na-share, no? Hindi nga lang kagandahan yung kanyang linya. Anyway, magbabalik pa rin po ang Arangkada Balita para sa iba pang mga mainit na balita dito pa rin sa DWIZ at sa Aliw Channel 23. Ang oras, time check, 5:50 na ng umaga. Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa uling bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita, araw ng Miyerkules, May 8, 2024. Kuha muna tayo ng pag-uulat mula sa ating DWIZ Patrols.
QCRDC Judge, binisita ang mga PDL sa bagong pasilidad ng Quezon City Jail dyan po sa Bagay ng Payatas. Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Binisita ni Quezon City Regional Trial Court Branch 101 Judge Evangeline Castillo Marigomen ang mga bagong pasilidad ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payatas, Quezon City. Ito'y para tingnan at suriin ng hukom ang kondisyon ng mga PDL na bagong lipat sa naturang pasilidad. Ayon kay City Jail Warden Superintendent Warren Geronimo, nakipag-usap si Judge Castillo Marigomen sa mga PDL tungkol sa kanilang kaso. Ipinaliwanag din ng hukom ang kahalagahan ng GCTA o yung tinatawag na Good Conduct Time Allowance at ang plea bargaining para sa kanilang maagang pagpapalaya. Bukod sa kanyang pagbisita, nag-donate din ang Branch 101 ng supply ng pagkain at inumin para sa mga PDL kung saan ay pinasalamatan ng pamunuan ng pasilidad ang pagbisita ng hukom. Matatanda ang inilipat ang lahat ng PDL sa bagong Quezon City Jail Dormitory sa bahagi ng Payatas upang mabawasan ang bilang mula sa lumang pasilidad sa Barangay Kamuning. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Maraming salamat, Jelly Mendez. Samantala, tumanggap naman po tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol Report. Navotas, mamamahagi ng PWD SPED Financial Assistance ngayong araw. Detalye po ng balitang ihatid ni Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning. Ibinalita ng lokal na pamahalang lokal ng Navotas ang distribusyon ng PWD SPED Educational Financial Assistance para sa mga buwan ng Marso at Abril. Ang pamamahagi ay gaganapin ngayong araw ng Miyerkules, May 8, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Navotas City Hall Lobby. Payo ng pamahalang lungsod na pumunta lamang sa itinakdang oras, dala ang mga kinakailangan dokumento ng mga benepisyaryo. Isa sa mga prioridad ni Navotas City Mayor John Ray Chanco na magbigay ng tulong pinansyal para sa mga Navoteñong may kapansanan o persons with disabilities at mga mag-aaral ng special education na nangangailangan din ng kalinga para sa kanilang pag-aaral upang magabayan ng mga guro na bihasa sa mga katulad nilang may espesyal na pangangailangang atensyon. Aniya, tulad ng ibang mga bata, ay dapat niyang tatuhin ng maayos ang mga batang may special needs, higit sa lahat mula sa pamilya nito, kaanak at kakilala. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sabayin niyo mga kaibigan ng isang oras sa ating balitaan dito sa Arangkada Balita ngayong araw po ng Miyerkules, May 8, 2024. At sa pangalan po ng buong pwersa ng DWIZ, gayon din ng Aliw Channel 23 at ni Drew Nasino, kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Laika Cuevas. At ako naman po si Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Antabayan na susunod na po ang Usapang Tol. Kasama po sina Senator Francis Tolentino at Miss Cecile Villarosa. At pagsabi naman po ng alas 7 ng umaga, panibagong balitaan naman, bugso ng balitaan kasama si John Ibanez sa Pasada Balita. Uy, pahabol! Happy birthday po kay Tita Neni Regino, ang consultant po ng SM Foundation Incorporated. Happy birthday po! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino.
Filipino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.